Magandang umaga po. Hallelujah, parang kailan lang nandito na naman tayo. At December kahapon, 2024, 2025 naman ngayon. Lilipas na naman ang January, February na naman. So, kayong mga nasa online, pagpalain tayo lahat ng Panginoon din. So, maraming nanonood. Praise the Lord. Pagpakpakan natin ang Panginoong Hesus. Alam niyo po, parang kamakailan lang ito nang matanggap ko ang mensahe ng Panginoon. Parang kahapon lang talaga nang mag-umpisa ang gawain ng Panginoon sa bodega. Yung mga anak ko, kasama ko, maliliit, at yung walang ibang tumatakbo doon, yung hadasa kong maliit, at isang araw, mga baby pa. Tapos ngayon makikita nyo yung Jed na dati-rating drummer na maliit. Ngayon, tumatayo dito at tumatayo na rin sa ibang bansa. Sa gawain ng Diyos. Parang kailan lang yung compass ni Lord. Compass of my life. Alam mo ba, kapag wala po ang compass ng Panginoon, wala po ang salita ng Diyos, ay mahirap po na i-define saan ang tao ay patungo. Ang isang greatest na tragedy ng buhay, ang matinding trahedya ng buhay, ay isang trahedya na humihinga ka, pero hindi mo alam saan ka papunta. Trahedya ng buhay po yan. Isang napaka-trahedya ng buhay ay yung kumakain ka lang, pero hindi mo alam saan ka patungo. Kumakain ka ba para mabuhay? O kaya ka kumakain dahil buhay ka? Kumakain ka ba para mabuhay o buhay ka kaya ka kumakain? Hello? Buhay ka ba kaya ka kumakain o nabuhay ka kaya ka kumakain o para mabuhay ka? Kung makikita mo, yung kompas ng buhay, ay kompas yan na hindi lang para mabuhay kumain. Kompas yan ng Diyos na kung saan dadalhin ka sa lugar na nais niyang gawin sa buhay mo. Nais niyang dalhin ka sa lugar ng tugatog ng iyong tagumpay na ang Diyos ang napaparangalan. Kaya nga aligning our life to God's Word will result in spiritual growth and true success. Aligning our life to God's Word will result. Magbubunga ho talaga yan in spiritual growth. Spiritual growth and true success. Kaya yung ating compass, ang pagka-align ng salita ng Diyos sa atin, yung aligning ng Panginoon sa buhay natin, kapag na-align, natugma, napihit, nakiling sa nais ng Diyos ang buhay natin, sa mga salita niya, ay titiyakin ko sa inyo na ang laging ibinubunga niyan ay laging merong kang spiritual na paglago, at tatanggapin mo talaga ang tunay na tagumpay. Tunay na tagumpay kasi marami pong tagumpay na di po tunay. Alam mo yung tagumpay na di tunay sa harap ng Diyos ay yung may pera ka lang. Ano ba yung may pera ka lang? May bahay ka lang, laki ng bahay mo. May bahay lang, pero ang nakatira wala namang kabuhay-buhay. May bahay lang, pero ang gulo ng buhay.
May pera lang pero hindi talaga mapapatid-patid ang kagutuman sa buhay. Nakakainom pero hindi naman talaga mapapatid-patid ang kauhawan sa buhay. Pero tama ang Exodus 23, di ba? Na pagpapalain ko ang inyong inumin, pagpapalain ko ang inyong kakainin. Sa verse 21 to 22. Pagpapalain ko ang iyong inumin, pagpapalain ko ang iyong kakainin. At ang sinasabi niya doon ay aalisin ko sa inyo ang inyong mga karamdaman. At wala nang mangyayari pa na ikayo ay maging baog. Ibig sabihin, nais niyang magbunga ka at ang sabi niya, palalawigin ko ang inyong buhay. Pahabain ko ang inyong buhay. Palulusugin ko ang inyong buhay. Ito po yung kompas ng Panginoon. Ito po yung kanyang direction. Ito po yung kanyang gagawin sa buhay mo. Ito po yung kanyang pangarap sa buhay mo. Kaya nga po, yung tinatawag na spiritual growth, ito po yung tinatawag na spiritual sight. Ito yung spiritual sight, spiritual na paningin. Ito yung tinatawag na insight, mata sa loob. Ang tawag ng Ephesians 1:18 yan eh. Ephesians 1:18 ay ito yung tinatawag na mata ng pangunawa. Ang ibang version niyan ay mata ng puso. May mata po ng puso. Kaya nga po, ang spiritual sight natin depend on our spiritual light. Kapag wala pong enlightenment, wala pong paningin, wala pong spiritual sight. Kaya pinakamatinding trahedya, nung mabuhay kang kumakain ka lang, pero hindi mo alam saan ka papunta. Mayaman ka lang sa bagay, pero mahirap ka naman pagdating sa buhay. Konting-kante, galit agad. Konting salita, napakasensitibo. Konting pag-correct, talaga namang nakikipagtalo na. Konting pag-aayos, konti pa lang yun. Hello? Okay lang ba kayo? Nagsisimula pa lang ako. Ay, ayoko dito kasi nagpaparinig ang pastor doon. Hindi ako nagpaparinig, pinaparinig ko na. Kasi anong aayusin sa ayos na? Anong itataas sa mataas na? Anong ibababa pa? Sa mababa pa. Sa mababa na. Lahat ng itataas na mataas na, wala nang kasunod dun. Untugan na ang katapat. Ay ayaw ko namang mauntog ka. Meron na akong ano dito eh. Si Kuya Richard. Pag ngumiti na yan, ay talagang pinagpala yan. Hallelujah. Diba? Kaya kung ano yung spiritual sight na meron ka, ay nakadepende lang yan kung ano ang degree ng liwanag na nakikita mo. Totoo, hindi? Kung aandap-andap ang ilawan mo, I tell you, ang kasunod niyan, tulog ka na. Totoo, hindi? Bago ka matulog, di ba, kung ayaw mo nang madilim, anong gagawin mo sa ilaw? Alangan naman lalagyan mo ng sobrang liwanag. Totoo, hindi? Kaya nga po, kung ano yung degree ng iyong liwanag na meron ka, yan din po ang degree kung paano ka gagalaw sa buhay mo. Paano ka hahakbang sa buhay mo? Paano kang lalakad sa buhay mo? Kaya nga po, napakahalaga na ang buhay
ay paano magiging influential yan, paano muna magiging impactful yan, paano muna magiging malakas ang dating yan, ay nag-uumpisa yan kung paanong nag-compass si Lord sa iyo, kung anong gagawin mo, kung anong pangarap na dapat sa iyo. Totoo hindi? Anong gagawin mo? Anong pangarap mo? Alam niyo po ba, gagawin ng Diyos muna sa iyo yan. Meron muna siyang kompas na liwanag na ipapakita niya sa iyo. Kaya nga po, pag sumikat na ang araw, umpisa na ang iyong pagising, umpisa na ang iyong pagbihis, umpisa na ang iyong lahat ng gagawin. Kasi nag-umaga na, sumikat na ang araw, ay magsisimula ka ng magbihis dahil may pupuntahan ka na. Totoo hindi? Hallelujah. Kasi nagsisimula na ang transaction mo sa buhay. Pag dumating ang liwanag, may transaction na yan sa buhay. Totoo, hindi? Kaya nga, aligning our life to God's Word. Yang aligning our life, kung ang buhay natin ay nakatugma yan, naka-align yan, nakapihit yan sa salita ng Diyos, ay lagi pong ang kompas niyan ay spiritual na kalaguan. Spiritual na kalaguan, isang malagong spiritual na paglakad, isang mayaman na totoong katagumpayan na kung saan ang tagumpay ay hindi lang po, sabi ng Luke chapter 12, Matthew 16, na mag-ingat sa lahat ng uri ng kasakiman kasi ang buhay ng tao wala sa laki ng kayamanan. So, ibig sabihin, ang totoong success ay wala sa laki na meron ka sa iyong bangko. At anong mapapala ng tao, Matthew 16? Mapapala ng tao, mapasa kanya ang buong daigdig kung ligaw naman ang kanyang kaluluwa. So, ibig sabihin, ang kayamanan ng ang totoong value ng iyong kaluluwa ay maging halaga ng buong mundo ay hindi itutumbas at walang katumbas ang value ng kaluluwa mo. Kaya nga walang pinag-iba yung taong nagpirit sa buong bansa o bansa-bansa sa taong nag-iisa ang pinagpahayagan niya na kung saan ay nabago ang buhay kaysa 1,000 mang pinahayagan mong walang isa kahit nagbago dun. Kaya ang Diyos hindi tumitingin kung malaki o maliit, marami o konti. Tumitingin siya kung ilan ang naka-align sa salita ng Diyos. Kung ilan ang napihit balik sa salita ng Diyos. Kung ilan ang buhay. Kaya nga sa Hebrew chapter 4 verse 12, ang sabi doon, the Word of God. For the Word of God is living and active and sharper than any two-edged sword, even penetrating as far as the division of soul and spirit, of both joints and marrow, and able to judge the thoughts and the intentions of the heart. Alam niyo po, itong living na ito, ibig sabihin yan, alive with the life of God. Ito po yung compass, alive with the life of God. Alive with the life of God. Buhay na buhay ka dahil yung buhay ng Diyos ay sumasa iyo. Buhay na buhay ka dahil presensya ng Diyos damang-dama mo. Buhay na buhay ka, ibig sabihin yung kapayapaan ng Diyos ay nag-iingat sa iyo. Buhay na buhay ka dahil ang Diyos ay kapanig mo, ay kaisa mo, at ang sabi niya, ikaw ay aking anak. Binigyan ka ng spirito niya, at ang sabi doon, yung word na the word of God is living and active and powerful. Sa ibang version yan is powerful, na ang ibig sabihin yan, you have the ability to rouse into activity. Talagang kapag once na mayroon kang problema, bumabangon agad ang iyong espiritu. Nagra-rise up ang iyong espiritu because the Word of God is living and active and powerful. Amen to that? Powerful. At the word sharp means to cut into a single blow. Ibig sabihin, sa isang kompas ng Panginoon, ang problema mo ay talaga naman in just a single blow, tapos agad. Amen? Palakpakan natin ang Panginoong Yesus.
isang kompas ng Panginoon, tapos agad. Tinutuldukan agad. Sabi ni Pastora Maribek kanina, yung nangyari sa kanya, lahat ng mga issue natuldukan agad. Bakit? Ang sagot lang isa, ang mahalaga, buhay pa ako. Grabe yun, no? Ang mahalaga, ano? Ang mahalaga, ano? Ang mahalaga, ano? Ang mahalaga, ano? O, tingnan mo. Agad, tapos ang problema. Wala ba nararamdamang sakit? Yung bago dinala doon sa MRI ba yun? Dinala doon sa lahat ng checking? Ay, talaga di ko ma-imagine ang salitang aray. Oh my God. Di ko ma-imagine yun. Nararamdaman ko yan nung binuhat ako doon sa St. Luke eh. Nararamdaman ko talaga yung binuhat ako doon sa sasakyan. Pagbuhat ang sakit ng likod ko, di ko maintindihan ang sakit. Walang tamang salita na ipaliwanag ang grabing sakit. Di ko ma-imagine yung mukha ni Pastora Maribek nung oras na yon. Kasi, I feel you. Nadama ko talaga yun. Di ko maisip, lubos maisip. Alam mo ba, yung bubuhatin ako, isang konting buhat, papuntang St. Luke, para ipa-check up ang likod ko. At alam niyo po ba, ang aking hininga ay konti na lang. Ay maniwala kayo kasi yung sakit parang ayaw mo nang huminga. Oh, my God. Ang hirap i-define. Masasabi mo talaga kahit sabihin mo, oh my God, you are my strength and my song. Di ba? Handalin sabihin, ano? Oh my God, you are my strength and my song. Tapos yung mukha mo, you are my God and my... Ang hirap intindihin nun. Hallelujah. Di ko alam kung anong definition. Kung may magagawa pa ba ang pera mo nung time na yon. Kung may magawa pa ba ang iPhone mo na upgraded. Kung may magagawa pa ba ang technology meron ka para yung iyong pain na nararanasan ay maibsan. But thank God, hallelujah. Because His word is sharp. Ito rouse into activity. Alam mo ba yung sasabihin ng spirit mo? Alam mo ba, minsan nag-aaral ako yung vibration of your soul. Nag-aral ako ng kasi ito inihanda ko sa June chapter 4 tuloy. Sa month of June, doon sa, hallelujah, sa Batam, naghihinilay na ako habang nag-aalaga ako ng alaga ko. Sabi ko, alam nyo ba, ang tindi talaga ng Bible, ano? Habang nagninilay ako, sharp talaga si Lord. Ito ang kahalagaan kung may compass ang spirit mo na nakakarinig ng salita ng Diyos. Alam mo ba, pag sumisipol ako, alam na nila ang signal. Alam na ng alaga ko ang signal. Pakinggan nyo to. Di ko ma-imagine, sinabi ni Adan, kompas ito. Sinabi ni Adan, sinabi ng Diyos kay Adan, ikaw mabibigay pangalan ng lahat ng hayop. Sa Proverbs 12 din yan. Ikaw magbibigay pangalan ng lahat ng hayop. Panahon ni Noah, ito na, matindi. Saan ka makakita? Nakapila ng maayos ang mga hayop. Paano pumasok sa arka yon? I tell you, alam ko talaga, naramdaman ko yung vibration na yan, yung note na yan, yung signal na yan, na nararamdaman ng mga hayop kung anong tunog na natutunan siguro ni Noah. Paanong sipulan ng lahat ng hayop?
Pakinggan nyo mabuti. Pumunta ka sa mga bundok. May mga magagaling magsipol ng ibon. Ay, ang galing talaga. At alam kong ay nakakita na kanyan sa YouTube eh. Oo, yung signal na yon. Alam nyo po ba, yun yung compass ng kaluluwa mo. Yun yung compass ng kaluluwa mo. Di ko ma-imagine yung salitang sharp, to rouse into activity, di ko ma-imagine kapag ang salita ng Diyos nasa buhay mo. Sabi ng Proverbs chapter 18, verse 14, that the spirit of a man endures sickness. Proverbs 18:16, that the joyful heart does a good medicine. Alam mo po, ang isang spiritong masiyahin ay gamot sa may sakit. Can you imagine kapag ang isang salita na sintonado, masaya ba yan sa tainga? Masaya ba yan sa tainga? Kapag ang isang salita ay sintonado, maganda ba sa tainga? Ay bother na bother ka, aligaga ka, magre-react ang katawan mo at ang reaction niya, maling reaction. Mag-iiba ang tunog ng buhay mo. Mag-iiba, magkukos ito ng sakit. Now, imaginein mo, kapag sinabi ng Bible, ang compass ng salita ng Diyos, that the joyful heart does a good medicine. Na-imagine mo ba ang masayahing puso ay nagiging gamot sa mga sakit? So, hindi lang pala antibiotic lagi. Hindi lang pala laging gamot. Alam mo ba, hindi lang pala laging physical na gamot. Mabuti naman talaga ang may gamot. Kapag naagapan na yung unang-una pa lang na simptoma, ay maging maligaya ka na dapat. Unang-una pa lang simptoma, ay masaya ka na. Unang-una ay hindi yung, ay, may high blood ako. Sige, tawagin mo pa. Ay, diabetic ako. Tawagin mo pa. Sino naniniwala ang confession is? Confession is? Sinong naniniwala na kung anong sinasabi mo yung kamaging? Kung anong sinasabi mo, yan ang mangyari sa'yo. Di mo namamalayan. Abundance of the heart, Luke chapter 6. The abundance of the heart, the mouth. Kung anong laman ng puso mo, yan ang bukam. Kaya nga po, ang salita ng Diyos is a hammer. Salita ng Diyos is a hammer. My word is my word not like a fire, declares the Lord, like a hammer which shatter a rock. Hindi ba yan yung parang palakol yan na bumabasag talaga ng mga bato-bato? Hindi ba yan ang salita ko ay tinatawag na apoy? May apoy ang salita ng Diyos. Hindi ba yan ang sinasabi ng salita ng Diyos ay apoy? At hindi ba yan ang salita ng Diyos ay katulad ng palakol, katulad ng martilyo, katulad ng pamukpok, na kapag meron ka niyan, active and sharper, di mo ba alam kapag meron ka niyan, walang tunog o walang boses ang kapansanan mo para sabihin mong hindi ko kaya yan. O hindi walang boses ang kawalan mo para sabihin mong mahirap ako. Hindi po ang kawalan para sabihin mong mahirap ka. Sinong lagi ang bukang bibig, wala ako kaya mahirap ako. Hindi yan totoo. Hindi yan totoo. Maaaring sabi ng mundo yan, mahirap ako kaya wala ako. Mahirap ako kaya wala ako. Mga kapatid, marami pong mahirap na parang mas mayaman sa meron. Ulitin ko, marami pong mahirap sa tingin ng mundo ay hindi mas mayaman pa kaysa meron. Alam mo bakit? Sabi ng Romans chapter 5, nagagalak kami sa aming kahirapan. Ano sabi ng Romans 5? Nagagalak kami sa aming kahirapan. Nagagalak kami sa aming, kasi sa aming kahirapan nagbubunga ng pagtsatsaga. Alam nyo po, hindi po ang kahirapan yung wala ka. Hindi kahirapan yung wala kang bagay. Hindi kahirapan yung wala kang bagay. Wala kang bagay na hawak, hindi po yan ang kahirapan. Hindi po kahirapan yung buo ang katawan mo, parang hirap ka.
O hindi po, hindi rin po kahirapan yung may saklay ka. Hindi yung kahirapan. Ang kahirapan yung may saklay o wala, hindi po yan. Hindi po yung wala kang pera o meron kang pera. Ang isang kahirapang matindi ay ang wala ang Diyos. Isang matinding mahirap na buhay ang wala ang Panginoon. Ang isang pinakamahirap sa buhay kung wala ang salita ng Diyos. Ano pa ang maging ipupukpok mo sa matigas mong kalagayan? Ano pa ang pambayo mo sa mga bagay na dapat bayuhin sa buhay mo? Sa dapat basagin sa buhay mo? Sa dapat alisin sa buhay mo? Ano pa ang iyong mga bagay na pantupok kung hindi nag-aapoy ang salita ng Diyos sa iyo? Kung hindi pa nag-aapoy ang salita ng Diyos sa iyo, ano pang tinig na maririnig mo para ikaw ay makalapit sa gawain ng Diyos kahit nag-uumapoy ang problema mo? Hey, may mas apoy kaysa apoy ng problema mo. May mas matindi pang apoy kaysa apoy ng problema mo. Ang sabi mo, nag-uumapoy na ang init ko sa problema, pero may mas malalim na init ng Diyos dyan. May iinit pa ba sa init ng araw? Hey, wala na. Pero ang Diyos ay higit sa init ng araw. May ihigit pa ba sa liwanag ng araw? Wala, pero may mas maliwanag pa kasi liwanag ng araw. May masihigit pa ba sa pangako ng Diyos na ang salita niya ay parang palakol, pamukpok, para panghati, para pangmukpok, pambasag, panghila, pang-apoy, para yung apoy mo, kung ikaw man ay isang tao na ang daming kalikuan, ang apoy kaya niyang sunugin ang iyong kalikuan. Ang apoy, pamamaraan ng apoy, ay pamamaraan na sunugin ang lahat ng hindi kaaya-aya. Para palutangin ang totoong ginto sa iyong buhay. Para palutangin ang totoong ikaw. Palutangin ang totoong espiritu na kaisa ng Panginoong Hesukristo. Iyan ang apoy. Iyan ang pangako niya na ang salita ko, di ba ang salita ko ay kagaya ng apoy? Di ba ang salita ko ay kagaya ng pamukpok? Ano ba ang mga dapat basagin sa buhay mo? Ano ba ang mga kasalanan na dapat sunugin ng apoy ng Espiritu ng Diyos? Alam mo ba kung bakit ang Panginoong Hesus, nang binautismuhan ng tubig at ang bautismo ng Espiritu Santo ay dumating na parang larawan ay ibon. Larawan ay ibon. Bakit ibon ang larawang lumutang? Bakit yung mga alagad na 12 at yung mga alagad nung during ng Pentecost at yung mga 121 ng mga lingkod ng Diyos ng pagbaba ng Espiritu Santo, nang bumaba ang Espiritu Santo at ang bumaba ay parang dilang apoy. Sa Acts chapter 2, nang bumaba ang presensya ng Diyos, yung Pentecost na yon, yung grabing pagbaba ng 50th day, nang bumaba ang presensya ng Diyos sa kanilang gitna ng pananalangin, bakit apoy ang bumaba? Samantalang yung bumaba kay Jesus ay larawan ng simbolo ng ibon. Bakit magkaiba ang pagbaba ng larawan? Sapagkat sa panahon ni Jesus, nang bumaba ang presensya ng Diyos, bakit larawan ng ibon o kalapate ang larawan na bumaba sa kanya na anyo ng Holy Spirit? At bakit naman ang apoy ang bumaba na anyo nang bumaba ang Espiritu Santo sa buhay ng mga naniwala sa Panginoong Hesus? Kasi bakit? Si Jesus walang susunugin na kasalanan. Siya ay tapat, pure, at walang apoy na pwedeng walang dapat na sunugin sa kanya, kaya ang bumaba ay mala kalapate. Mala ibon.
At bakit nang bumaba sa mga alagad o bumaba sa mga mananampalataya ay dilang apoy na sumusunog sa lahat ng dapat sunugin sapagkat sa tao siya po ay may bahid na kasalanan. Kaya ang Diyos is a consuming fire. Ang glory ng Diyos ay katulad ng apoy na ito ay tumutupok sa lahat ng kalikuan. Kaya nga, kailangan ng pagbaba ng Espiritu Santo sa lahat ng tao, kailangan maubautismuhan ng Espiritu ng Diyos. Sapagkat ang trabaho ng apoy ay sunugin ang lahat ng mga kasalanan na bumabalot sa buhay ng tao. Kaya nga ang salita ng Diyos, yan ang humihiwa, yan ang nagdadalaga ng drawing line kung what is light and what is darkness. Siya ang naglalagay ng hatian. Paano ka idiretso sa buhay? Kaya napakahalaga ang salita ng Diyos. Active and alive. Sharp, piercing, to penetrate right through. The word piercing to the division of soul and spirit. Ibig sabihin niyan, to penetrate right through. Tagus-tagusan yan. Ang salita ng Diyos, tagus-tagusan yan. Gaano man kadami ang problema mong pangkaluluwa, gaano man kadami ang sama ng loob sa iyo, sama ng loob mo sa buhay, ang dami mong dinadanas na sama ng loob. Dahil nadismaya ka nito, nadismaya ka dyan, nadismaya ka nito, ang dami mong kinadidismayahan sa buhay. Ang dami mong dami mong mga dilema. Alam mo kung bakit ang salita ng Diyos ay piercing to the division of soul and spirit. Ito yung tumatagos-tagusan mula sa kalagayan ng iyong kaluluwa, emosyon mo, ng isip mo, ng will mo, anuman ang iyong kinakaharap sa mundong ibabaw na ito, anuman ang iyong problema ang kinakaharap sa mundong ibabaw na ito, kapag ang salita ng Diyos ay nasa presensya mo, hallelujah, I tell you, ang presensya ng Diyos, ang salita ng Diyos is a sword. Siya ang humahati ng pagitan kung saan ka na. It's a sword of your spirit. Na-imagine nyo ba kung ano yung kinakaharap mo? Ano ba ang trabaho ng sword? Piercing. To pierce. Ano ba yan? Pung, talagang isang samurai. Ay, papel, kayang hatiin. Sa isang iglap na ganyan, kayang hatiin. Alam mo bang ganun katalas ang spirit mo? Alam mo ba na kapag ang spirit mo nag-rise up, kaya sinabi ng Bible, the spirit of a man endures sickness. Ang espiritu mo, yan ang nakatatagal at di ko alam ang tamang salita. Ito yung nagpi-pierce para i-draw yung line between the work of the soul and the work of your spirit. Yun, tama. Ito ang kailangan mo. Alam mo ba kung ano yung trato mo sa salita ng Diyos? Yan yung directly yung trato mo sa Diyos. Ulitin ko. Alam mo ba kung ano ang trato mo sa salita ng Diyos? Trato mo yan sa Diyos. Alam mo ba yung kawalan mo ng panahon sa salita ng Diyos? Di mo namamalayan. Wala kang panahon sa Diyos. Saan mo ginugol ang iyong panahon? May igagaling pa ba sa lahat ng gusto mong gawin sa gagawin ng Diyos? Mga kabataan, may gagaling pa ba sa cellphone mong
pinag-ukulan mo ng panahon, grabe, nagpuyat ka pa para makipaglaro dyan. Pagsabihan ka, sobrang bitter ka. Di mo alam na ang nagsalita sa'yo ay nanay mo na. Alisan ka ng cellphone, nagwawala ka. Sino bang mas matimbang sa'yo? Alam mo ba, ang salita ng Diyos, nag-uumalma yan. Na parang tabak yan na tumatarak sa iyong kaloob-looban para ipamukha ang mukha mo. Hello? Kasi ang salita ng Diyos ay salamin. Diretso ako sa number 4. Number 5. Ang salita ng Diyos ay salamin. 6 pala yun. Sorry. Ang salita ng Diyos ay salamin. Alam mo, ang salita ng Diyos, pag yan ay nasalamin mo yan, kitang-kita mo ang itsura mo. Pag meron kang salamin, anong trabaho ng salamin? Ipamukha ang mukha mo. Ulit. Anong trabaho ng salamin? At kung may uling yan, magsisinungaling ba ang salamin? Kung may muta yan, magsisinungaling ba ang salamin? Kung mayroong batik yan, magsisinungaling ba ang salamin? Na-imagine mo, alam mo kung bakit magaling kang mga tuwiran, wala kang salamin. Hindi ka nagsasalamin. At ang salamin ng buhay mo, kaya minsan bitter ka, pag nagsalita na ang nanay mo, ang tingin mong nanay mo kaaway mo. Pag nagsalita na ang daddy mo, wala na, kaaway mo na lahat. Alam mo kung bakit? Dahil yung salita nakasulat sa papel, hindi mo naririnig. Nagsalita ngayon sa pagiging katawang tao, yung salamin nagsasalita nang sabihin niya sa'yo, anak, ano bang ginagawa mo? Totoo hindi? Pakinggan mo buti ito. Ang tao, pag gustong i-bless ni Lord, nagpapadala rin siya ng tao. Ulit, sabihin mo sa iyong katabi, ang tao, sabihin mo sa iyong katabi, pag ikaw, gustong pagpalain ni Lord, magpapadala siya ng salamin mo. Magpapadala siya ng tao. Para ipamukha mo ipakita ang kalagayan mo. Ipakita ano yung gagawin mo. Ipakita ano ang nais ng Diyos sa'yo. Mailarawan ng kaluluwa mo at ma-picture ng kaluluwa mo yung natural mong liwanag, yung liwanag ng mukha mo. Ipapaliwanag yan. Kapag gusto ng Diyos na pagpalain ka, magpapadala siya ng taong katransaksyon mo. Pagpalain natin si Lord, palakpakan natin si Lord. Totoo to. Pagpalain ka talaga, may mga tao talagang ipoposte si Lord sa'yo. May tao talagang naka-design yan sa'yo. Di mo man makita ngayong araw na to, next month, ipapakita ng Diyos sa'yo yun. Magugulat ka na lang, bigla na lang pumihit ang iyong kapirahan. Makikita mo na lang, biglang pumihit talaga lahat. At magugulat ka, ay, mayaman na pala ako. Magulat ka, ay, masagana na pala ako. Magugulat ka, ay, malusog na ako. Ay, magugulat ka, meron talagang sasabihin ng Diyos sa'yo. At yung mga taong yon, dala-dala ang iyong salamin.
At ang salamin na yun, magsasabi yun, mirror yun para sabihin sa iyo, ito yung ipinakita sa akin na maging salamin ng buhay mo. Amen po ba? Kaya ang salita ng Diyos din ay binhi, seed. Seed ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay seed. Kaya nga po, ikaw ay bibigyan ng pantanim. Bibigyan ka ng seed. Bibigyan ka ng salita na ito yung pinakabinhi ng Diyos sa buhay mo. At yung binhi na yan, ang salita ng Diyos ay maglalagay din siya ng tubig. The Word of God is a water. Ang salita ng Diyos ay tubig. Ang salita ng Diyos ay tubig ng buhay. Ang salita ng Diyos, ako ang tubig, ako ang, diba? Ang Holy Spirit ay tubig ng buhay. Para ikaw ay ma-sanctify, para ikaw ay malinis, para ito ang tubig ng buhay. The washing of the water with the Word. Imaginein mo kapag meron kang salita ng Diyos at meron kang binhi, seed, meron kang binhi sa buhay mo at ang water na yan ay didiligan niya ang binhi na yan at isang araw ay hallelujah. Isang araw ay magiging puno ka na at yung puno mo ang dami pong mga ibon na maggagawa ay maglalagay ng kanilang itlogan doon. At ang dami pong malililiman ng iyong puno. Isang araw, dati ikaw ay nakaupo lang dyan. At ngayon ay ikaw ay mismo na magdadala na ng tubig ng buhay sa kanila. At sila ay sasalok ng tubig na meron ka. At maraming mapapatid ang uhaw nila sa buhay. At ikaw naman ang tagapagbigay na ngayon ng seed sa buhay ng ibang wala. Ikaw ay giver ng seed sa kanila. At ang mga taong itong tumanggap ng seed mula sa Diyos, I tell you, Richmond, I hope. Thank you. Di ba kapag ikaw ay may seed, ang seed of life, kapag meron ka niyan, ay nako, maniwala kayo, yan yung compass. Sabi mo, compass ng buhay ko. The compass of my life. At ang pinakalas, ang salita ng Diyos ay pagkain ng buhay. Ang salita ng Diyos ay pagkain ng buhay. Sabi niya kay Jeremiah, your words were found and I ate them. Your words were found and I ate them. Huwag niyo pong kainin yung Bible na papel, ha? Kasi sinabi daw ng Bible, kainin. At nasa Bible yung salita, nasa papel. Sinunog yung papel, kinain yung uling. Hindi po anting-anting yung papel. Kasi marami hong gumawa niyan. Matatawa ka. Kasi marami kaming na-meet niyan. Kaya pastor, dahil ang salita ng Diyos ay pagkain ng buhay. Yung bawat page, sinunog. At naging abo, nilagay sa tubig, ininom kasama nung abo. At sabi nila, pastor, kinain ko na ang salita ng Diyos. Alam mo ang ibig sabihin niyan, I ate them. Ibig sabihin, pagkain ng buhay, siya yung iyong determining factor. Siya yung iyong compass ng appetite mo. Kung anong sinabi niya, yung desire mo ay nakakonect sa desire ni Lord. Yung desire mo, yung pagnanasa mo na grabe, ay hindi na pagnanasa na compass ng iyong laman.
kompas ng hilig ng iyong laman o ng iyong katawan, kundi ang iyong desire o ang iyong pagnanasa ay kompas na galing sa salita ng Diyos. Kaya sabi ni David sa Psalms 119 verse 11, sabi ni David in conclusion, sabi niya na ang buhay kasi natin ay hindi maging impactful kung wala ang kanyang tulong. Kaya sabi niya sa Psalms 119:11 ay, sabi niya, Lord, your heart, your word that hides, my heart that hides your word, hidden in my heart, so that sin cannot come in. Ang salita ng Diyos, direksyon natin lahat yan. Ang salita ng Diyos, yan po yung Psalms 119 verse 105, na ang salita ng Diyos ay direksyon. Ang salita ng Diyos ay isang kompas na ilayo ka sa kasalanan. Sabi ng kanta, a pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. Awitin natin. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that hides your word, so that sin cannot come in. A heart that's undivided, once you rule and reign, you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord, a sweet aroma of worship